Hello Sir Paul, may share lang sana akong kwento. Nangyari ito noong college days ko pa. 2001 yata, 2002 basta early 2000s po. Taga Cavite po ako noon. Pero nag-aaral po ako noon sa Maynila sa isa sa mga sikat na university dyan. Hindi ko na lang po papangalanan ha. Hindi naman kasi ito tungkol doon. Tungkol po ito sa naging kapitbahay ko. O sa mas maiging sabi, boardmate ko. Katabing apartment, roommate, ewan. Hindi ko alam kung ano itatawag ko. Basta, ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Graduating student na po ako noon. Medyo busy sa totoo lang kasi nagtatapos ng thesis, maraming projects at the same time mga exams. Kaya sa umaga busy hanggang sa gabi. Pero expected ko na naman talaga yun eh. Konting-konti na lang makakagraduate na ako with honors pa. Dito na nga po papasok ang hindi inaasahang pangyayari sa college life ko. Nabalitaan ko na lamang po na doon sa apartment na tinutuluyan ko, sa tabing kwarto ng tinutuluyan ko, meron pong bagong lipat. I-describe ko po muna ha. Yung apartment mo na tinutuluyan ko, sa QC po ito. Budget meal lang naman po. Hindi naman yung pinakamaganda, hindi rin naman pangit. 3 palapag po ito. Tapos marami pong mga kwarto. Nasa gitna po ang hagdanan. 6 po bawat sides. Bale, sa isang floor, 12 rooms. Tapos ako, nasa may 3rd floor po. Nasa may bandang kaliwa. Tapos second to the last. Tapos yung pinakadulo, yun po yung bakante na nagkaroon po ng bagong titira noong mga panahon na iyon. Ako naman, wala naman akong pakialam kung may tumira, maging abandonado na yon kasi kagaya ng sabi ko, busy nga ako noong mga panahon na iyon. Tsaka isa pa, aalis na rin naman ako doon, siguro mga 1 kalahating buwan na lang. Pero kung bakit napukaw noon ang atensyon ko, dahil po isang gabi, habang nagre-review ako noon, bigla na lamang po akong nakarinig na mga kung ano-anong kaluskos doon sa kabila. Yung para bang sa dingding, para bang may kinikiskis, parang may kumukutkot. Nung una binaliwala ko lang, baka ako may inaayos lang siya o ano paman. Pero nang tumagal na iyon, talagang naririndi na ako. Ang ginawa ko nga, nag-headset na lang ako noon. Uso pa naman yung mga Walkman noon eh. Yung sinasalangan po ng CD, pabilog, tapos makakadinig ka na ng tugtog. Yan yung usong sound trip namin noon. Kahit pa paano, nakaraos naman ako ng pagre-review noong gabing na iyon. Lumipas pa po ang mga araw. May mga gabing nadidinig ko pa rin ang mga kutkot na iyon. Tapos sinasabihan po minsan ng ungol na sigurado ako nagmumula sa babae. Babae po ang bagong lipat basin sa mga naririnig ko. Magandang araw ito eh. Ako naman noon, napapaisip na rin. Ano bang ginagawa ng babae doon sa kwarto niya? Bakit umuungol? Bakit kumakaluskos? Bakit kumukutkot? Nakakairita. Ang hirap mag-focus kapag ganoon. Hanggang isang madaling araw nga. Hindi na ako nakatiis noon. Hindi na kinaya ng pa-walkman ko yung init ng ulo ko noon. Padabog akong lumabas ng kwarto ko. Direktang pumunta doon sa kwarto niya. Pinagkakatok. Tao po, miss. Tao po, buksan niyo to. Saglit lang po akong kumatok at sumigaw-sigaw doon. Hanggang sa maya-maya, bumukas po ang pintuan at binungan noon ng isang babae. Siguro, mga nasa late 20s na po siya. At totoo nga po ang kumakalat na chismis doon sa apartment na iyon. May angking kagandahan nga ang babae. Ako nga noon natalbugan ng beauty ko. Paano ba naman stress na stress ako sa pag-aaral noon. Pero yung galit ko, hindi. Miss, alam ko bago ka lang dito. Pero pwede ba? Kapag gabi, huwag ka naman gumawa ng ingay. Ano ba yung kinukutkot mo? Ano ba yung ginagalaw mo sa pader? Tsaka bakit ka umuungol? Miss naman, finals na. Ayokong bumaba ang grades ko dahil dean's lister ako. Hindi ako makapag-concentrate sa mga ingay na ginagawa mo.
Kaya pwede ba? Kahit sa umaga ka na lang mag-ingay kapag wala akong pakialam, pero kapag gabi habang nandito ako, please, mawawala na rin naman ako dito eh. Sige na. Yumuko lang po yung babae. Kita ko naman ang pagkalungkot sa kanyang mukha, kaya kahit papaano, medyo nakaramdam ako ng konsensya noon. Sorry, hindi na mauulit. Pasensya na. Salamat. Pagkatapos nun ay sinarado lang niya ang kanyang pintuan ng dahan-dahan. Ako naman, naiwan pang nakatayo doon sa harap ng pintuan niya. Hindi ko alam ang gagawin o sasabihin. Para bang masyado atang nasabi ko. Pero wala eh, umutok talaga ang ugat ko noon. Sa pagbalik ko naman sa pag-aaral, sa awa po ng Diyos, wala na po akong naririnig na maingay. Nagdaan po ang mga araw, mga gabi. Sa wakas ay hindi na po ako nakakadinig ng mga ingay mula doon sa kabilang kwarto. Napapangiti na nga lang ako eh. At sa wakas, natapos na po yung mga exams namin at kampante po ako na makakakuha ako ng mga matataas na marka. Bali noong mga time na yon, naghihintay na lang po ako ng graduation. Tapos ipapasa ko na lang po yung mga requirements, yung mga clearance. Basta wala na pong pressure noon. Madali na lang po talaga. Isang araw po noon, nagluto po ako ng pansit. Marami. Kasi in-invite ko po yung mga kaibigan ko na magdi-dinner nga kami doon. Wala kasi kami pasok noong araw na iyon. Celebrate na rin namin yon kasi mga classmate ko rin po ang iba doon. Kaako graduation celebration namin. Nang maluto ko na nga po ang maraming pansit, bigla ko naman pong naalala yung katabing kwarto ko, yung babae. Oo nga pala, hindi pa pala ako nakakapag-sorry sa kanya sa nagawa ko noong nakaraan. Dahil dun, kumuha ako ng malaking plato. Naglagay ako ng maraming pansit. Nagpunta ako sa tapat ng kanyang bahay. Kumatok ako. Tao po, miss? Tao po. Pero makailang minuto na akong kumakatok. Wala pa rin talagang sumasagot. Minaririnig naman akong tumutugtog doon sa loob. Kakaibang tunog po ito. Yung parang pangsimbahan. Yung parang background kapag may nangyayaring misa. Ganun po yung tumutugtog. Kasigurado ako merong tao sa loob. Tapos habang nakatayo pa ako doon sa tapat ng kanyang pinto, may naaamoy akong hindi maganda. Amoy nabubulok, amoy masangsang, amoy malangsa. Tapos sinubukan ko ngang tumuwad. Baka masilip ko sa siwang sa ilalim yung meron sa loob. At pagdungaw ko, hindi ko nakita pero sumabog sa akin ng napakabahong amoy. Mukhang doon nanggagaling sa loob ang masangsang at mabaho na amoy. Dahil naalarma ako, tumakbo ako sa baba sa nagbabantay sa apartment na iyon. Kumuha naman ito ng susi at sama-sama kaming umakyat sa itaas. At sa pagbukas pa lang ng pinto, doon ko na nakita ang bangungot na magpasa hanggang ngayon, bangungot ko pa rin. Nakita ko kasi na nakabigti na ang babae na iyon. Sa ibaba niya, nagkalat ang maraming dugo, ang mga putol-putol na katawan ng tao. Maging ang katawan niya ay nabubulok na rin. Puno ng langaw ang buong lugar. Napakabaho, nakakasuka. Tapos nakaplay lang doon sa TV niya yung tunog ng simbahan. Basta nakakakilabot yung tunog na yun. Tapos sa pader, nakita ko na may nakasulat. Mahal na mahal kita, Jeffrey. Hindi ko alam kung bakit mo nagawa yun. Pinapatawad naman kita eh. Pero, isasama kita. Hindi na po natuloy ang nakasulat doon sa dingding. Yung para bang inuka-uka. At doon ko na napagtanto kung bakit ako may nadidinig na mga nag-uuka-uka, nag-uukit-ukit doon sa may dingding ng mga nagdaang gabi. Mukhang yun ang ginagawa niya. Pero, ano yung naputol na salita?
Saan siya pupunta? Nag-imbestiga po ang mga pulis at isa lang po ang naging kasagutan nila. Pinatay niya ang jowa niya na nagloko. Pinagtsatsap-tsap, pinagkakain, tapos nagbigti raw siya. Grabe ang trauma ko noon. Para bang bangungot yun sa akin kasi ikaw ba naman makakita ka ng mga putol-putol na katawan? Nagkalat na dugong halos natutuyo na. Tapos mabahong amoy. Tapos yung tunog pa ng simbahan. Naapektuhan po ako noon ng ilang buwan. Nakagraduate naman po ako kahit ganoon. Pero pinagpahinga po muna ako ng mga magulang ko. Dahil nga doon, halos ilang taon din akong hindi tumatapak ng simbahan kasi kapag naririnig ko yung tunog ng simbahan, talagang nagchichill ako. Nagpapanik attack ako. Nanginginig ako. Pero sa tulong ng Panginoon, ng Diyos, ng pamilya at mga kaibigan ko, kahit papaano nakarecover po ako. Pero hindi fully. Kasi minsan, nagbabalik gunita pa rin sa panaginip ko yung alaala na yun. At umaasa ako na kapag ibinahagi ko to sa inyo, baka kahit papaano mabawasan po yun. 2 dekada na ang nakakaraan, pero hindi pa rin mawala-wala sa isip ko. Yung tunog, yung itsura ng babae, yung tunog ng simbahan, yung pagkamatay nila. Baka po mabigyan nyo rin ako ng tips kung papaano ko po tuluyang maibabaon sa limot ng mga yon. Salamat po.